Megan, pinapatawag ka na head chef sa kusina. Napalingon si Megan sa lalaking nagsalita. Kasalukuyan siyang nakaupo sa isang monoblock chair habang nagpapahangin sa pinakagilid ng cruise ship na sinasakyan. Nakapatong ang dalawang paa sa ibaba ng railings at nakasandal ang kanyang ulo sa bakal na nagsilbing divider ng restaurant at resting area ng mga staff. Tipid siyang tumango kay Kiel. Kasamahan niya ito sa pinagtatrabahuhang restaurant sa cruise ship na yon. Bilisan mo kailangan namin ng tulong mo. Biglang dumami ang mga customers eh. Hindi namin kayang i-cater lahat ng orders. Napatingin siya sa suot na wristwatch. Meron pa siyang 30 minutes para magmuni-muni pero mukhang mapuputol ang alone time niya dahil sa biglaang pagtawag sa kanya. Bumugas siya ng hangin at pagod na tumayo. Pagpasok niya sa loob ng kitchen area, unang sumalubong sa kanya ay ang gwapong head chef na si Brent Gutierrez. Ngumiti ito sa kanya at sumenyas na lumapit siya. Habang papalapit, mas lumalalim ang dimple nito sa pisngi dahil sa labis na pagngiti. Gusto niyang umirap sa mga oras na yon. Kasi kung inaakala nitong madadaan siya nito sa pagpapapogi, pues nagkakamali ito. 1 week siyang halos, hindi nabibigyan ng maayos na break dahil sa lalaking ito. Hindi niya alam kung talagang kailangan ba siya sa kitchen o talagang iniinis lang siya. 2 months ago, mula nang mapalitan ang dating head chef nila na si Fred, di hamak na mas matanda ito kumpara sa bagong head nila ngayon. Mas kasundo niya yon at hindi siya naiilang kumilos sa kusina. Pero ngayong si Brent ang nag-uutos sa kanila, naging calculated ang kilos niya. Kilalang kilala niya ang lalaking ito. Naging kaklase niya ito noon sa isang culinary course na pinasukan niya sa Maynila. Nanligaw ito sa kanya. Pero dahil wala naman siyang interes sa pakikipagrelasyon, agad niya itong binasted. Gwapo naman talaga ang lalaki. Lahat nga ng babaeng staff at ibang chef sa restaurant na yon may gusto dito. Kaya hindi niya alam kung bakit siya ang pinipeste nito. Bagot siyang tumayo sa harap nito, bago nagsilita. Chef, may 30 minutes pa natitira sa break ko eh. Umangat ang kilay nito at nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon, pero agad ding umiti. I'm sorry Megan, pero as you can see maraming tao ngayon sa labas. Lahat ng mga yan may mga orders. Kaya I'm hoping may pagpaliban mo muna yung pagpapahinga mo para makatulong sa amin. Pasimple siyang nagkibit-balikat at nagtungo sa locker upang kunin ang kanyang uniform. Habang nag-aasikaso, biglang dumating ang isang staff na malapit sa kanya. Si Hannah. Tipid itong umiti, bakas ang pag-aalala sa itsura nito. Ano, cut na naman ang break mo? Ano pa nga ba? Wala namang bago. Sa tingin ko, kailangan mo na siya ireklamo. Halos 1 week na yan napapansin na naming lahat. Dumating ang isa pang staff na si Kiara. Agad itong sumali sa usapan. Sumang-ayon pa ito sa sinabi ni Hannah. Tungkol sa pangpapower trip sa kanya, ni Brent. Kapag nareklamo ko siya, baka lumaki pa yung gulo. I only have 3 months remaining sa kontrata ko. Hahayaan ko na lang siya sa gusto niya. Ayoko na lumaki pa to. Kung saan siya masaya, edi pagbibigyan ko siya. Siniko naman siya ni Hannah. Basta kapag kailangan mo ng backup, nandito lang kami. Ngumiti siya sa mga ito at tumango. Maraming salamat. Pero kahit pa man mapuno ako sa lalaking yan, hindi ko kayo idadamay sa problema. Kakayanin ko ito. Parang di niyo naman ako kilala. Dahil sa sinabi niya, tumawa si Kiara. Oo nga pala, black belter sa taekwondo itong si Megan. Kapag napuno na yan kay Brent, isang sipa lang tatalsik na yan sa dagat Nagkatawanan silang tatlo bago muling bumalik sa kani-kanilang trabaho. Ilang oras pang tumayo si Megan sa kitchen hanggang matapos ang shift niya. Sa ilang oras na yon, ilan ding beses nagpapansin si Brent sa kanya. Walang may alam sa kanilang mga kasamahan na matagal na silang magkakilala at para kay Megan, wala namang dahilan para malaman pa ng iba. Tumulong na rin siya sa pagsasara ng restaurant sa gabing yon. Bawat sulok ng malaking barko, maraming tao ang nadadaanan niya. Ang iba, halatang first-timers sumakay ng cruise ship. May ilan namang bakasyon talaga ang pinunta, sinusulit lahat ng amenities ng lugar. Suot ang hoodie, nagtungo siya sa pinakataas ng barko. Sa 2 taon niyang kontrata sa cruise na yon bilang chef,
Marami na siyang nalamang istorya tungkol mismo sa lugar. Alam niya na rin ang tungkol sa mga lihim na lagusan para mas madaling makarating sa ibang bahagi ng barko. Wala kay Megan ang madilim na lugar. Hindi rin siya natatakot sa mga multo. Mas marami na siyang nakitang bagay na mas nakakatakot kesa dito magmula pa nung bata siya dahil lumaki siyang sinasaktan ng kanyang ama. Nung nagkaisip at nagkaroon ng kakayahang tumakas, yun ang una niyang ginawa. Ilang taon siya nagpagala-gala sa Maynila bilang isang pulube hanggang sa may tumulong sa kanya at dinala siya sa bahay ampunan. Sa lugar na yon, natuto si Megan na maging matatag para sa kanyang sarili. Ginawa niya ang lahat para mabigyan siya ng scholar. Dahil sa sariling sikap, nakapag-aral siya at nakapagtapos ng kolehiyo. At ngayon, nagtatrabaho na siya bilang isang chef sa cruise. All her life, she's been haunted by the past. Lahat ng masasakit na alaala na kanyang nakuha mula sa pamilya, nakatanim yun sa kanyang isipan at kailanman hindi na mabubura pa. Nang makarating siya sa pinakataas, sinalubong siya ng malakas na hangin. Tinatangay nito ang kanyang mahabang buhok. Pinagmamasdan niya ang langit na natatabunan ng ulap. Maya-maya, inilabas niya ang cellphone at tinignan kung may signal ba sa kinaroroonan ng barko. Napangiti siya na makitang meron dahil makakatawag na siya sa bahay ampunan. Pinindot niya ang numero ni Sister Lela at tinawagan yon. Nakailang ring pa bago ito sumagot. Megan, anak, napatawag ka. Bakas ng tuwa sa boses ng madre. Ilang sandali pa nakarinig siya ng mahihinang boses sa background, kaya mas lalo siyang napangiti. Sinwerte lang ho, at may signal dito sa gitna ng laot. Kamusta ho kayo dyan? Sister Lela, baka sa susunod na linggo pa ho ako makapagpadala ha? Ano ka ba naman, Megan? Unahin mo ang sarili mo. Huwag mo kaming problemahin at kahit man magipit kami, at least kami magkakasama. Ikaw mag-isa ka lang dyan, kaya kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kayo rin ho, mag-ingat po kayo dyan, sister. Ikamusta niyo po ako sa mga bata ha? Namimiss ko na po kayo. Naramdaman niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata, kaya agad siyang tumingala upang pawiin yon. Oo naman anak, ikaw rin ha? Huwag mong kalilimutang magdasal palagi at humingi ng gabay sa Panginoon. Napangiti siya sa sinabi ng matandang madre. Noon pa man, ganito na ang sinasabi sa kanya nito sa tuwing nasa malayo siya at mag-isa. Kahit sa totoong buhay, nahihirapan siyang maniwala na totoo ang Diyos dahil sa lahat ng kanyang dinanas. Pero kahit papano, nanatili pa rin ang pagrespeto niya sa paniniwala ng mga tao sa bahay ampunan at ni minsan hindi siya sumuway sa utos ng mga ito. Pagkatapos ng tawag, agad niyang binaba ang cellphone at inilagay yun sa bulsa ng kanyang pantalon. Humugot siya ng malalim na hininga bago na pagdesisyon ng bumaba na at magtungo sa kanyang quarters. May ilang pasilyo at floors pa siyang daraanan. Sa sunod na palapag na kanyang binabaan, binaliwala niya ang nakita naghahalikang mga babae at lalaki sa isang sulok. Sanay na siya sa ganon. Nang makarating siya sa isang pasilyo, sandali siyang napatigil nang makarinig ng kalabog. Matagal ang kanyang paghinto. Dahan-dahan siyang sumilip sa parting pinanggagalingan ng ingay. Madilim ang lugar na yon. Nang tignan niya ang bubong, napansin niyang halos pundi lahat ng bulb ng ilaw, ngunit may isang nagbibigay liwanag sa kabila ng pagkurap nito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag ka nang babalik sa Dynax? Kaibigan kita, Matthew, kahit magkaiba ang ating lahi. Pero hindi tama na guluhin mo ang Irisha dahil lang wala kang magawa sa buhay mo. Huling babala ko na ito sa'yo. Itigil mo na yung kahangalan mo. Mas lalo siyang na-curious sa narinig. Anong pinagsasabi nito? Napakalalim ng salitang sinabi ng lalaki na para bang nagsimula ito sa sinaunang panahon. Wala ka palang kwentong kaibigan kung ganun, Marcel. Singhal naman ang isa. Nanatiling hawak sa kwelyo ng malaking lalaki ang kausap nito. Wala naman talagang pakialam si Megan sa ganitong bagay. Ilang beses na siyang nakasaksi ng away at bugbugan sa cruise pero ni minsan, wala siyang ginawa. Ayaw niyang mangialam. Pero kung may anong kakaiba sa nangyayari ngayon, gusto niyang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Muli siyang sumilip. Kasabay ng pagkurap ng ilaw sa dulong bahagi, nakita niya ang mukha ng isang lalaki. Maputla ito. Ngunit ay kinagulat niya
Ibang klase ang kulay ng mga mata nito. Parang kulay pula na nag-aapoy sa galit. Lalong nagningas sa mga mata nito nang bumaling ang lalaki sa kanya. Napasinghap siya. Hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo ng mabilis. Nakarinig siya ng kaluskos, tila kasing bilis ng hangin. Bigla na lang may humawak sa kanyang braso at malakas siyang tinulak sa dingding. Nanghihina siyang bumagsak sa sahig. Halos mapamura siya sa sakit, dulot ng pagkakabangga niya sa pader. Isang mortal! Mahinang saad ng lalaking nasa kanyang harapan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, halos mangilabot ang kanyang sistema sa nakita. Nabuhay siyang hindi naniniwala sa mga kababalaghan sa mundo. Para sa kanya, ang pinaka-nakakatakot ay muling maging palaboy sa kalsada. Pero ngayon, tila napalitan lahat ng takot niya dahil sa lalaking kaharap. Isang vampira. Maputla ang balat, pula ang mga mata, at higit sa lahat may matutulis na pangil na handang sunggaban siya at ubusin ang dugo sa kanyang katawan. Hindi biro ang lahat. Alam niyang hindi ito panagminip. Sa hindi kalayuan may isa pang lalaking palapit. Mas malaki. Mas may kakaibang hubog ang katawan nito. Nang masilayan ng liwanag ang kabuuan nito, nakita ni Megan ang kakaibang kagapuhang meron ng lalaki. Iba rin ang kulay ng mga mata nito. Halos magkulay ginto. Tulungan mo ko. Mahina niyang saad. Alam niyang posibleng pareho lang ang dalawa. Pero wala na siyang ibang mahihinga ng tulong. Parang ako man na. Tulungan mo ko. Halos mapigtas ang kanyang hininga dahil sa pagkakasakal ng lalaki sa kanya. Nakikita mo ba ang babaeng ito, Marcel? Ito ang magiging hapunan ko ngayong gabi. Nakangising wika ni Matthew. Sa paglapit ni Marcel, may kung anong kakaibang bagay ang napansin niya sa palapulsuhan ng dalaga. Kumunot ang kanyang noo at napabaling sa kanyang sariling braso. Doon niya nakita ang pagkakapareho ng kanilang marka. Sa isang iglap, hinawakan niya si Matthew at hinihagis ang katawan nito sa malayo. Binalingan niya ang babaeng nasa isang tabi. Hawak ang sariling lalamunan at tila naghahabol ng hininga. Nagtama ang kanilang mata at doon, parang hinigop siya patungo sa isang mundo at sa kisap mata, nakita niya lahat ng paghihirap na pinagdaanan ng babaeng ito. Tumakbo ka na. Aniya, at mabilis na iniharang ang sarili sa muling pagsugod ni Matthew. Samantala, hindi alam ni Megan kung ano nangyayari sa kanya. Para siyang nagkaroon ng lakas nang hawakan ng lalaking nagngangalang Marcel ang kanyang kamay. May kung anong kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Habang tumatakbo, nakita niyang tila nagbabaga ang kanyang marka sa palapulsuhan. Ngunit binaliwala niya yung sa kagustuhang makatakas sa nilalang na muntik na siyang patayin. Mabilis ang kanyang pagtakbo. Binaliwala niya ang mga taong nababangga. Wala na siyang pakialam kung sino maitutulak niya. Takot na takot siya. Nang mapansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto ng restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan, mabilis siyang pumasok doon at agad sinara ang pinto. Gumapang siya sa ilalim ng lamesa at doon nagtago. Nagtakip siya ng bibig at pumikit ng mariin. Halos ilang oras siyang nanatili sa ganong posisyon hanggang sa tuluyang namanhid ang kanyang binti. Gusto niyang lumabas at tumakbo na lamang pabalik sa kanyang quarter pero nag-aalangan siya. Sa kanyang pananahimik, biglang naging malinaw sa kanyang pandinig ang mahinang halinghing na nanggagaling sa kusina. Dala ng kuryosidad, gumapang siya hanggang sa makarating sa pinto ng kitchen. Kagat ang ibabang labi, dahan-dahan siyang tumayo upang silipin kung anong nangyayari sa loob. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita ang head chef na si Brent at ang isang staff ng restaurant na si Trisha na may ginagawang kababalaghan sa mismong long table. Hubad ang dalawa at si Trisha, bahagyang nakadapa at nakatukod ang sikos sa lamesa. Si Brent naman, nasa likuran ng babae. Patuloy na umiindayog sa isang ritmo. Nanginginig na nagtakip ng bibig si Megan at mabilis na tumalikod. Tila nawala lahat ng takot niya at napalitan ng pakiramdam ng pagbaliktad ng kanyang sikmura. Gusto niyang maduwal sa nakita. Walang pakialam na lumabas siya ng restaurant. Napakalakas ng kalabog ng pinto kaya binilisan niya ang pagtakbo hanggang sa wakas. Makarating na siya sa kanyang tinutuluyan. Pagpasok niya, muntik pang magtilian ng dalawang kasama niya roon. Ano ba naman yan, Megan? Ba't pabigla-bigla ka nalang pumapasok? Di ka man lang kumatok. Nakakaloka ka, ah. Ani Kiara,
habang nakahawak pa sa dibdib. Megan, mabuti naman at nakauwi ka rin. Saan ka ba nanggaling? Tanong naman ni Hana. Hindi siya agad nakaimik. Buong akala niya tulog na ang mga ito. Mabilis siyang napahilamos ng palad sa muka at nagtungo sa banyo upang maghilamos. Hindi man lang niya nagawang sagutin ang tanong ng mga kasama. Sumunod sa kanya si Hana. O bakit? May nangyari ba? Ba't parang aligaga ka at problemado? May nangyari no? Si Brent na naman ba? Agad siyang umiling. Kahit ang totoo, isa sa mga rason si Brent kung bakit nakakaramdam siya ng anxiety sa mga oras na yon. Tumingin siya ng diretso kay Hana. Gusto niya ikwento ang nakita pero pinili niyang wag na lang. Hindi, nagpunta ako ng rooftop. Tumawag ako kina Sister Lela. Nagkataon pagbalik ko, may nakasalubong ako nag-aaway na lasing. Nahirapan ako makadaan kaya nagtagal ako. Humanap na lang ako ng ibang daan tapos tumakbo na ako pa uwi. Pasensya na natagalan pa ako. Bumuntong hininga si Kiara. Binaba nito ang hawak na flashlight sa lamesa at lumapit na sa kanya. Alam mo Megan, pinag-alala mo kami. Noon hindi ka naman ganun katagal nawawala. Alam mo ba kung ano oras na? Malapit na mag-12 na madaling araw. Hindi tuloy kami mapakali ni Hana. Hindi kami makatulog dahil wala ka pa. Muntik na kaming lumabas at handa ng libutin ng buong cruise ship para lang mahanap ka. Nang bumaling siya kay Hana, kasalukuyang nakasandal ito sa dingding at tumatangu-tangu pa. Salamat kami at day off namin bukas. Kaya kahit magpuyat kami ngayon okay lang. Pero ikaw, may pasok ka. Mas lalo ka mapapagod dahil bukod sa puyat ka na, makikita mo pa yung buwisit na Brent na yun. Nang marinig niya ang pangalan ng lalaki, naramdaman na naman niya ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Malinaw ang pangyayaring nakita niya. Hindi nga akalaing makakasaksi siya ng ganon. Habang nag-aayos siya ng higaan, nakikinig siya sa pinag-uusapan ng dalawang kasama. Alam mo ba, napapansin kong parang nagiging close to si Brent at Trisha. In fairness, kahit bagong pasok lang yung babaeng yun, madali niya nakuha ang loob ng head chef. Ani Kiara, habang nagtitiklop ng bagong tuyong labahan. Ay, true ka dyan sis. Hindi lang yun no. Pati sa social media ni ate mo girl, may pictures sila ni Brent na magkasama, naka-public pa. Tingin ko may something silang dalawa. Tahimik na humiga sa lower bunk bed si Megan at sinubukang ipikit ang mga mata. Nako, malabo. Hindi ba si Megan ang binabakuran nitong si Brent? Kaya nga hindi makaporma ang mga waiter na gusto magpakilala kay Megan eh. Hinaharas agad ni Brent para hindi na lumapit. Nang tumahimik ang mga ito, sandali siyang nagmulat. Napansin niyang nakatingin sa kanya ang dalawa. Bakit? May dumi ba ako sa muka? Napailing ang mga ito. Gusto lang namin itanong kung ano ba talaga meron kayo ni Brent. Feeling namin, matagal na kayo magkakilala. Hindi ka lang nagkukwento. May bahid ng pagtatampong saad ni Hana. Tipid siyang umiling. Nako hindi. Dito lang din kami nagkakilala ni head chef. Sure? Promise? No joke? Pamimilit pa sa kanya ni Kiara. Tumango naman siya dito. At kung tatanungin niyo ako kung gusto ko siya 100%, no. Wala akong planong magnobyo, lalo pa kung katrabaho ko rin lang. Isa pa, nandito ako para magtrabaho at kumita ng pera. Sakit lang sa ulo yung mga lalaki. Pagkatapos niyang sabihin yon, dumaan sa kanyang isipan ng itsura ng lalaking nagligtas sa kanya. Hindi nga akalaing sa tanang buhay niya, makakakita siya ng ganun kagwapong lalaki, moreno at manly. Parang isang Greek god na bumaba sa lupa upang tulungan siya sa gitna ng panganib. Talaga ba? Ba't bigla-bigla ka nalang tumutulala dyan? Siguro may nagugustuhan ka, no? Ayaw mo lang aminin? Pang-aasar sa kanya ni Kiara, pero imbes na pansinin to, tumalikod na lamang siya. Good night na, matutulog na ako, may pasok pa bukas. Kinabukasan, pupungas-pungas siyang pumasok sa kitchen ng restaurant. Kahit madaling araw na siya halos nakatulog kagabi, maaga pa rin siya nagising dahil maaga ang duty niya. Siya ang naunang pumasok. Wala pa ang iba kaya kahit paano nakampante siya. Habang naguhugas ng kagamitan at nagsisterilize ng sandok at kutsilyo, bigla siyang nakaramdam ng pag-angat ng kanyang balahibo sa braso. Nang mapatingin siya sa maliit na bintana ng kitchen, nakita niyang may nakatayong lalaki sa haligi ng pinto ng restaurant. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang lalaking tumulong sa kanya kagabi.
Dali-dali siyang kumilos at pupuntahan sana ito. Ang kaso, paglabas niya ng kusina, sakto namang papasok si Brent sa loob. Nakangisi ito na makita siyang nagmamadali. Oh, good morning to you, Megan. Para excited kaya yata makita ako ngayong araw. Is it even real? Talagang sinundo mo pa ako sa main door? Napangiwi siya at hindi pinansin ng lalaki. Nang muli siyang tumingin sa labas, wala na ang lalaking nakita niya kanina. Dumungaw pa siya sa labas at sumilip, kaliwat kanan. Pero wala. Marcel. Mahinang bulong niya. Marcel ang pangalan ng lalaki. Magmula nang magising siya, paulit-ulit nang tumatakbo sa isipan niya ang pangalan na yon. Nang maramdaman niyang may humila sa kanya papasok sa loob, agad niya itong tiningnan ng masama. Ano ba? Sigaw niya kay Brent. Tila nagulat naman ito sa reaksyon niya. Chill, Megan. Nagtaas pa ng kamay ang lalaki at tumatawa-tawang umiiling. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Brent. Wag na wag mo na akong hahawakan ulit. Pagalit niyang saad, saka agad nagtungo sa kusina. Sumunod naman sa kanya ang lalaki. Ano bang problema mo, Megan? Ang aga-aga ang sungit mo. Hindi na siya umimik pa. Sa ngayon, sila lang dalawa ang nasa loob pero mamaya-maya may darating ng ibang staff. Baka isipin pa ng mga ito nag-aaway sila. Nanatili siyang tahimik sa kabila ng paulit-ulit na pagbubunganga ni Brent. Hinahirap sa'yo, Megan eh. Kinakausap ka, hindi ka sumasagot. Tapos kapag hahawakan ka, bigla ka naninigaw. Misayad ka ba? Napahinto siya sa paghuhugas ng gagamiting kaserola at bumaling sa binata. Itiko mo yung bibig mo, Brent. Dinaig mo pang iskandalosang babae kung makapagsalita ka. Agad nagbago ang ekspresyon nito. Mabilis itong lumapit sa kanya. Hinigit siya nito sa braso at hinila palapit. Naramdaman niya ang kirot. Dahil nahila ang konting parte ng kanyang balat nang haklitin nito ang kanyang uniform. Ikaw, Megan ah. Ang tagal ko na nagtitimpi sa'yo. Di porket maganda ka, kala mo mapapaluhod mo ako sa harapan mo. Naiirita na ako sa'yo. Ngumisi siya at binawi ang braso. Pero mas sinigpitan nito ang hawak sa kanya. Dahil sa unti-unting pagbaba ng hawak nito hanggang marating ang kanyang palapulsuhan, hindi niya inaasahan, sa isang iglap, bigla itong sisigaw. Aray! Ano ba to? Sigaw ni Brent at umarating tila na papaso. Namula ang palad nito at tila unti-unting umuukab ang laman. Napahiyaw lalo ang lalaki nang magsimulang kumalat ang dugo sa palad nito. Samantalang si Megan naman, hindi alam kung anong nangyayari. Nang tumakbo palabas si Brent sa restaurant, wala sa sarili siyang napasunod hanggang main door. Sa kaliwang pasilyo, nakita niya si Marcel na naglalakad palayo. Naiwan siyang nakatulala dahil magmula kagabi, patuloy na nangyayari ang mga bagay na hindi niya may paliwanag. Tahimik siyang nagtrabaho sa araw na yon. Hindi niya pinansin ang bulong-bulungan ng mga kasamahan patungkol sa nangyari kay Brent. Hindi na kasi ito bumalik sa restaurant matapos na nangyari. Pansamantala, si Art muna ang humalili bilang head chef sa araw na yon. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapahinga sa labas, napansin niya nagmamadaling si Trisha palapit sa kanya. Hoy ikaw! Sigaw nito bilang pagkuha ng kanyang atensyon. Kumunot ang kanyang noo habang nakatingin sa babae. Ang tahimik na si Trisha, biglang naging maldita sa harapan niya. Bakit? Anong kailangan mo? Isa pa hindi Hoy ang pangalan ko. Mas lalong bumakas ang inis sa mukha nito. Lumapit ito sa kanya at halos manginig ang kamay nito sa labis na panggigigil. Alam mo ba kung ano nangyari kay Brent? Maangas nitong tanong. Napatawa siya at pagod na tumayo mula sa monoblock chair. Anong kinalaman ko sa lalaking yon? Ba't mo sahan tinatanong? Mukha ba akong hanapan ng nawawalang tao? Walang gana niyang tanong dito. Sa totoo lang, mukhang malas siya sa tuwing nagpapahinga. Nawala nga si Brent, pumalit naman ang babaeng ito para guluhin siya. Nagtatanong ako na maayos, Megan. Talaga ba? Paano naging maayos kung kulang na lang sa bunutan mo ako? Na para bang kasalanan ko kung ba't nawala ang head chef sa kitchen? Napakuyom ang kamao nito, pero pinagtaasan lang niya ng kilay ang babae. Sabihin mo na kung nasan si Brent, Megan. May bakas ng pagmamakaawa sa tono ng babae ngayon. Hindi maiwasang mapatawa ni Megan. Sa totoo lang, ang isa sa pinakadahilan kung ba't ayaw niya kay Brent, babaero ito. Kundi makuha ang babaeng gusto,
Sa ibang babae papatol para lang makapagparaos. Alam niya ang takbo ng pag-iisip ng mga ganong klaseng lalaki. At naaawa siya kay Trisha dahil ito ang naging target ni Brent. Alam niyang kapag nagsawa ang lalaki, ibabasuran na nito si Trisha. Humugot siya na malalim na hininga at tiningnan nito. Wala nga akong alam. Hindi kami close. Kung gusto mong malaman, hanapin mo sa quarters niya. O mag-ikot-ikot ka dyan. Kasi sa pagkakaalam ko, di ba? Mas close kayong dalawa kaysa sa akin. Dumaan siya sa gilid ng dalaga at tinapik ang balikat nito. Bago pa man siya tuluyang tumalikod, muli siyang humarap sa babae. Hinay-hinay lang, Trisha. Alam mo naman siguro ang utos ng management ng cruise. Bawal maging karelasyon ng katrabaho. Once proved, tanggal ka na. Pinaghirapan mo makaakyat? Sana hindi ka tangahan ng dahilan para sisantihin ka sa trabaho. Napakurap-kurap sa kanya ang dalaga. Anong ibig mo sabihin? Halos mautal na tanong nito. Alam mo kung ano ibig ko sabihin? Lahat ng sulok ng restaurant may CCTV. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata nito. Siya naman, nagkibit balikat lamang at bumalik na sa loob ng kitchen. Ayos ka lang ba? Samantala tanong naman ni Landon kay Marcel, habang nakaupo ang lalaki sa harap ng malawak na karagatan. Nilingon ni Marcel ang kanyang kanang kamay. Magmula pagkabata, sila na ang magkasama sa Dinerax. Ang Dinerax ay isang parte ng Irisha na kanyang pinamumunuan. Pansamantala siyang lumayo sa lugar upang pakiusapan ng dating kaibigan na wag nang magtutungo muli sa Irisha dahil hindi ligtas ang isla para sa isang tulad nitong vampira. Mula Italia ang lahing pinagmulan ni Matthew. Nang malaman nito ang tungkol kina Irina at Camila, na parehong vampirang nagpakasal sa dalawa niyang kapatid na kapwa punong bantay ng kani-kanilang nasasakupan, ninais ng kanyang kaibigan na magtungo ng Pilipinas upang ipagkasundo siya sa kapatid nitong si Chantal. Ipinaliwanag niya kay Matthew na hindi ganoon ang takbo ng kapalaran ng mga taong lobo. Hindi nila hawak kung sino man ang kanilang mapapangasawa. Marahil, kapwa maswerte ang kanyang mga kapatid na sina Reyes at Arik. Mga vampirang may natatanging kakayahan ang naging kabiyak ng mga ito. Pero kung siyang papipiliin, isa lang ang kanyang gusto. Isang simpleng mortal na siyang magmamahal sa kanya ng buo. Pansin ko, magmula kagabi na tahimik ka na. Marahil nag-aalala ka sa Dinerax. Huwag kang mag-alala. Kayang pamunuan pansamantala ni Hero ang nasasakupan mo. Isa pa, pagdaan ng cruise na ito sa Dagat Pasipiko, doon na tayo sasalubungin ng bangka pabalik na Irisha. Napahinga ng malalim si Marcel. Landon, nakita ko na siya. Natigilan si Landon sa kanyang tinuran. Maya-maya nagsalita ito. Nakita mo na nakatakda mo maging kabiyak? Gulat nitong tanong sa mahinang boses. Tumango siya at tumuwid sa pagkakaupo. Ibinigay na ni Bathala ang aking nais. Isa siyang mortal. Ngunit nararamdaman ko nasa kapahamakan siya. Kung ganun, ano pang hinihintay mo? Kailangan mo na siyang lapitan. Bago pa tayo bumalik ng Irisha, kailangan kasama mo na siya. Huwag na nating palampasin ang pagkakataong ito, Marcel. Natahimik siya. Sa totoo lang, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kung paano niya ipapaliwanag sa babaeng yun. Kung bakit ito kailangang sumama sa kanya. Kapag ba kinausap niya ito, maniniwala ba ito sa lahat ng sasabihin niya? Baka tumakbo lang ito palayo at isipin itong baliw siya. Nag-aalangan ka? Tanong muli ni Landon. Hindi ko alam kung paano ko siya dadalhin sa Irisha. Habang inaalala ang mukha ng dalaga, hindi niya maiwasang masaktan. Nakita niya mula sa mga mata nito lahat ng hirap na pinagdaanan nito. Magmula pagkabata hanggang sa lumaki. Puno ng determinasyon ng puso ng babae. Hindi rin nakatakas sa kanyang paningin ang takot nito nung sinugod ito ni Matthew. Alam kong bago tayo makaalis dito sa cruise, baka kahanap ka ng paraan upang maidala mo siya sa Irisha. Tama si Landon. Kailangan niya maghanap ng paraan para maisama ito sa Irisha. Kung di lang ito maidaan sa pakiusapan, ay didadaanin niya na lang sa santong paspasan. Katulad ng palaging ginagawa ni Megan sa tuwing mag-out siya sa trabaho, dumadaan muna siya sa rooftop upang magpahangin at magpahinga saglit. Sa buong araw na yun pakaramdam niya, himala na hindi siya nabaliw dahil sa mga nangyari. Megan!
Sabihin mo na sa akin kung nasan si Brent. Napakunot ang kanyang noo nang marinig ang boses ni Trisha sa likuran niya. Mabilis niya itong nilingon na may halong pagtataka. Ang ginagawa mo dito? Tanong niya. Sa kabila ng madilim na kinaroroonan, alam niyang umiiyak ang babae. Ngunit malaking palaisipan sa kanya kung bakit nalaman ni Trisha na doon siya matatagpuan. Sinundan ba siya nito mula restaurant? Hindi ko alam kung nasan siya. Kailangan ko siyang mahanap. Diba kanina ko pa sinasabi sa'yo? Hindi ko alam. Ba't pa ayaw mo maniwala? Sinubukan niya maging mahinahon. Wala akong alam kung nasan si Brent. Ayaw niya kasi makipag-away. Pagod na siya sa trabaho. Pwede ba? Sabihin mo na! Sigaw nito. Dahil doon, napaatras siya ng isang hakbang. Sabihin mo na, parang awa mo na! Lumuhod na ito sa harap niya. Please, Megan, sabihin mo na, kailangan ko siyang makita at makausap. Alam mo, Trisha, kung di ka naniniwala sa mga sinasabi ko, wala na akong magagawa. Wala akong alam kung nasan siya. Akmang tatalikod siya na sumagot ito. Alam mo, Megan, sa ating dalawa, ikaw ang gusto niya. Pero tiniis ko yon. Kasi gustong gusto ko siya at mamamatay ako kung di siya mapupunta sa akin. Alam mo bang kahit magka-sex kami, pangalan mo yung sinasambit niya? Ha? Naroon na naman ang pamilyar na pakiramdam ng pagbaliktad ng sikmura sa sistema ni Megan. Para siyang maduduwal sa mga sinasabi nito. Wala pa siyang karanasan sa sex. At hindi naman siya naghahanap ng ganon. Kaya sa isiping may lalaking pinapantasya siya sa pamamagitan ng ibang babae parang hindi niya yun matanggap. Kahit gawin niya akong parausan ayos lang kasi mahal ko siya. Napailing si Megan ngunit ang kanyang mga matay nakatuon sa sahig. Dahil sa pagmamahal mo sa kanya, nakalimutan mo na irespeto ang sarili mo, Trisha. Naririnig mo ba yung sarili mo? Tila nanlisik ang mga mata nito nang bumaling sa kanya. Wala kang alam. Kasi hindi ka naman marunong magmahal. Ilang beses lumapit sa'yo si Brent, pero hindi mo siya pinapansin. Nagmumukhang tanga yung tao para sa'yo. Walang dahilan para i-entertain ko siya, Trisha. Alam ng lahat, alam mo, alam niya. Wala akong interes sa kanya. Kung ganon, sabihin mo kung nasan siya. Nasan siya? Sigaw nito at napahawak sa sariling buhok na parang nababaliw na. Hinanap ko siya sa kung saan. Inikot ko na yung buong krus pero wala. Kahit anino niya wala. Hindi ko na alam, Megan. Kailangan ko siyang makausap. Napahawak ito sa ibabaw ng tiyan nito. At doon, nabuo ang konklusyon sa isip ni Megan. Buntis ka? Oo, buntis ako. Bakit? At si Brent ang ama, kaya ibalik mo siya sa akin. May kakaiba sa kinikilos si Trisha. Para itong nababaliw at hindi alam kung anong ginagawa. Gayunpaman, hindi niya na problema ang pinagdadaanan nito. May sarili siyang suliraning kinakaharap ngayon at yun ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Kailangan niya pa makitang muli si Marcel upang makausap ang lalaki. Naglalakad na siya pabalik sa pasilyong dinaanan nang biglang hinablot ni Trisha ang kanyang braso. Huwag mo akong talikuran, kinakausap pa kita. Wala tayong dapat pag-usapan, Trisha. Itiwan mo ko. Pero tinulak-tulak siya nito hanggang sa tumama ang kanyang likuran sa railings ng rooftop. Sandali siyang lumingon at nakita ang malalim na tubig. Isang pagkakamali lang alam niyang babagsak siya doon. Walang ibang tao sa rooftop kundi sila lang dalawa ni Trisha. Trisha, ano ba? Nababaliw ka na! Sigaw niya dito. Sinubukan niya itulak ito ngunit malakas ang dalaga kumpara sa kanya. Kahit na magaling pa siya sa taekwondo, nadudulas ang kanyang paa dahil sa basang rooftop. Hindi niya alam kung bakit. Hindi pa nakatulong ang biglang pagbuhos ng ulan. Malakas. Hindi lang malakas kundi may kasamang hangin. Hindi pa rin tumitigal si Trisha sa patuloy na pagtulak. Talagang plano nitong ihulog siya sa dagat. Hanggang sa tuluyan siyang dumulas. Nanatiling nakakapit ang kanyang kamay sa railings at ubod ng lakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng lagaslas ng ulan, narinig niya ang pagtilapon ng kung sino sa bandang itaas hanggang sa may humawak sa kanyang palapulsuhan. Nang tumingala siya, nakita niya si Marcel. Tulungan mo ko! Tulungan mo ko!
Mahina niyang sambit. Hindi niya alam kung narinig siya ng lalaki. Hinang-hina na siya at nahihirapan ng huminga. Pero, nanlaki ang kanyang mga mata na makitang sumugod muli si Trisha upang itulak si Marcel. At doon, sabay silang bumagsak ng lalaki sa malalim na tubig dagat. Naramdaman niya ang malamig na tubig na bumalot sa kanyang katawan. Hindi alam ni Megan kung paano makakaligtas sa ganitong uri ng sitwasyon. Kaya niyang lumangoy sa malalim na karagatan. Naging parte yun ng kanilang training bago umakyat ng barko. Pero kakayanin niya ba kung kailaliman ng tubig ang sasalubong sa kanya? Malakas ang pressure ng tubig dahil sa makina ng cruise. At higit sa lahat napakalakas ng ulan. Umahon man siya at humingi ng tulong, magiging walang kwenta ang kanyang pagsigaw. Dahil malabong makita siya ng kung sino man para masaklolohan. Ramdam niyang hinihilas siya pailalim. Mukhang kahit anong langoy niya, hindi na siya makakaligtas pa. At sa kalagitnaan ng kanyang paglubog, may brasong pumulupot sa kanyang bewang at hinigit siya palapit. Nang makaahon sa tubig, nanlalabo man ang kanyang paningin, sinubukan niyang aninagin kung sino ito. Marcel? Mahina niyang tawag sa lalaki. Halos manlumo siya na makita ito. Talagang nahulog din ito kasama niya. Nagiinit ang kanyang dugo habang nakatanaw sa malaking sasakyang pandagat. Alam niyang sa pinakaitaas noon naroon si Trisha, nakamasid sa tubig at nananalangin sana mamatay siya doon. Marcel! Nang luminaw sa kanyang paningin ang itsura nito, mabilis siyang humawak sa balikat nito at walang salitang yumakap. Nakaramdam siya ng kaginhawaan nang maramdaman ang init ng katawan ng lalaki. Megan, ayos ka lang ba? Tanong ng lalaki habang sapu-sapu nito ang kanyang batok. Hinahaplos naman ng isang kamay nito ang kanyang likuran. Pinilit niyang tumango sa lalaki. Mabuti naman. Narinig niyang bulong nito sa kanyang tenga. Matagal silang nakababad sa tubig. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya ang sarili na nakadikit kay Marcel. Sa kailaliman ng tubig, napansin niyang kumikinang ang kanyang marka sa palaprusuhan. Sinubukan niyang lingunin ng lalaki. Nakatitig din ito sa isang bagay. At nang pagmasdan niya, kumunot ang kanyang noon nang makitang halos pareho sila ng marka nito. Anong ibig sabihin nito? Ba't magkapareho tayo ng birthmark? Marahan niyang tanong sa lalaki. Isang tipid na ngiti lang ang binigay nito sa kanya. Parang lumalambot ang kanyang puso sa ngiting yon. Yun na yata ang pinakatotoong ngiti na natanggap niya mula sa ibang tao. Malalaman mo rin kapag nakarating tayo ng Irisha. Irisha? Lugar ba yon? Ba't tayo pupunta doon? Humugot ng malalim na buntong hininga ang lalaki at hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ang dami mo ng paghihirap na pinagdaanan, Megan. Sa Irisha makakapagpahinga ka. Sa Irisha magiging ligtas ka. Sa poder ko hindi ka na maghihirap at masasaktan pa. Hindi niya alam, ngunit may kung anong gaan sa pakiramdam niya sa sinabi ni Marcel. Matagal niyang pangarap na mabuhay ng payapa. Yung wala nang ibang problema sa buhay. Minsan, naisip niya ng takasan ang lahat kapag nahihirapan na siya. Pero nangingibabaw ang konsensya niya sa isiping iiwan niya ang mga nag-alaga sa kanya. Hindi niya kayang iwan ang bahay ampunan. Pero sa ganitong sitwasyon, gusto niya munang piliin ang kanyang sarili. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ng binata. Ngumiti siya rito at dahan-dahang tumango. Kasabay ng pagngiti niya ay ang pagtulo ng mainit na luha sa kanyang pisngi. Inilapit ni Marcel ang labi sa kanya. Pagkatapos ay hinagkan siya nito sa noo. Hindi ka na muling mag-iisa. Hindi niya alam kung ano nangyari. Ang huli niyang natatandaan, sumakay sila sa isang malaking bangka at binagtas ng sasakyang pandagat ang isang ruta na wala siyang alam. Ang meron lang siya sa mga oras na yon, tiwala para kay Marcel. Wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya. Pagod na siyang tumakbo. Nagising siya dahil sa mahinang tama ng sikat ng araw sa kanyang mga mata. Nang tuluyan niyang idilat ang mga mata, napansin niya ang bintanang gawa sa magandang uri ng kahoy. Inilibot niya ang paningin sa buong silid. Napakaganda ng interior nito. Hindi katulad ng mga bahay na gawa sa konkreto materyales. Ang silid, gawa sa barnisadong matitibay na kahoy. Nasaan ako?
Mahina niyang bulong sa sarili. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura ng pinto at marahang sumilip sa labas. Kung maganda ang pagkakagawa sa silid, hindi hamak na mas maganda ang sa labas. Para itong cabin home ng mayamang pamilya. Wala siyang makitang tao, kung kaya't naglakad pa siya hanggang sa makita ang kabuuan ng bahay. Napakaganda nito at napakalaki. Ang tinatapakan niya ngayon, Bermuda grass na nakapalibot sa buong harapan ng bahay. Walang kalat sa paligid at matatayog ang pine trees sa paligid. Sa hindi kalayuan, naroon ang isang daan, papasok ng kagubatan. "Marcel!" Tawag niya. Ang boses niya, nag-e-echo sa kawalan. Naglakad siya patungo sa entrance ng gubat. Kinakabahan man, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. "Marcel!" May barricade sa gilid. Tila nagsilbing gabayon sa kanya at naghihiwalay yon sa mas malawak pang kagubatan. Ilang sandali lang nakarinig siya ng alulong ng kung anong hayop. Shit! Kailangan ko nang bumalik. Bulong niya sa sarili. Pero pagtalikod niya, biglang nawala ang barikada sa paligid. Nawala ang daraanan niya kanina. Bigla siyang nahilo dahil tila tinabunan ng napakaraming puno ang bahay na kani-kanina lang tanaw pa niya. Namamaligno ba ako? Napasinghap siya nang makarinig ng huni ng hayop. Hanggang sa naramdaman niyang may papalapit sa kung saan siya naroon kanina. Nang lingunin niya yon, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang bagay na hindi niya inaasahan. Isang lobo, isang nagngangalit na lobo at handa siyang sakmalin anumang sandali. Agad siyang kumilos. Nang akmang susugod ito, mabilis siyang tumakbo. Hindi niya alam kung saan pupunta, pero kailangan niyang tumakbo. Tila may sariling isip ang kanyang paa. Sinubukan niyang daanan ng trail na nilakad niya kanina. Hinawi ang mga dahon at mga sangang nakaharang. Hingal na hingal siya. Sa hindi kalayuan, may natatanaw siyang figura ng isang tao, si Marcel. "Marcel!" Mabilis niyang narating ang kinaroroonan nito. "Marcel, takbo!" Sinubukan niyang hilahin ito at isabay sa pagtakbo. Ngunit mabilis siya nitong hinila palikod. At ilang sandali pa, ang lalaki, na ilang beses na nagligtas sa kanya, biglang nagpalit anyo bilang isang lobo. At doon unti-unting nag-sink in sa isipan ni Megan. Bakit pa hindi niya naisip ang posibilidad na katulad ng vampirang kasama nito sa krus noong isang gabi, hindi rin tao si Marcel. Malinaw na sa kanya ngayon. Isa itong taong lobo. Sa harap ni Megan, naglalaban ang dalawa. Dumating naman agad ang iba pa. Pero nasaan yung tao ang mga ito? Wala siyang kilala. Kaya mas lalo siyang nangilabot. Ngunit may isang babae mula sa kumpol ng mga dumating ang mabilis na lumapit sa kanya. "Magandang araw. Ako si Helena. Halika, pumasok tayo sa loob." Anito sa kanya sa mahinhing boses. Nangunot ang kanyang noo at agad nilingon ng dalawang lobo na nananatiling nagsasagupaan. Buntong hininga si Helena. "Pabayaan mo sila. Ganyan talaga sina Marcel at Kael. Magpinsan yung mga yan. Kaya wala kang mapapala kung aawatin mo yan. Walang magpapatalo dyan. Pasasaan ba't lalamig din ang ulo ng mga yan at magkakaayos din?" Sandali. Pagpigil niya sa babaeng nakahawak sa kanyang braso. "Isa ka rin bang katulad nila?" Matamis itong umiti sa kanya at umiling. "Hindi. Katulad mo, tao lang din ako." Nakahinga siya ng maluwag nang marinig yon mula kay Helena. "Huwag kang mag-alala, pauwi na sina Asha at Anika. Kami ang makakasama mo habang naninibago ka pa sa lugar na ito." Sa loob ng bahay, tahimik siyang nakamasid habang pinagmamasdan ng mga kababaihang panayang ikot sa kusina. Lahat ng mga ito, naghahanda. Iba't ibang putahe ang niluluto ng mga ito at ang dahilan na yung pagdating niya. "Kailangan ba talaga magluto kayo ng maraming pagkain?" Tanong pa niya. Hindi siya mapakali na nakaupo lamang siya. Akmang tatayo siya para tumulong nang pigilan siya ni Anika. "Hep, dyan ka lang. Pagagalitan kami ng punong bantay kapag nakita niyang pinakikilos ka namin sa kusina." "Punong bantay? Si Marcel ba ang tinutukoy mo?" Tumango naman ito. "Nabanggit niya lahat sa amin pagkatapos ng isang mahabang pagpupulong kagabi pagdating niyo rito sa Dinerax." Huminto ito sandali at kumuha ng ilang pirasong itlog sa basket. Ang Dinerax,
isa sa 4 na bahagi ng Irisha. Malaking isla ang Irisha at nahahati ito sa 4 na magkakapatid na Lockwood. Isa na roon si Marcel. Siya ang namumuno ng mga taong lobo na naninirahan sa lugar na ito. Dahil kwento niyang nakita kanya sa krus. Tumango naman siya at nagbahagi rin ng kwento sa mga ito. Si Matthew. Yun yung kaibigan niyang vampira. Pinagbawalan niya na ang lalaking yun na magtungo rito dahil hindi sang-ayon ng konseho. Bakit? Bawal ba maging magkaibigan ng taong lobo at vampira? Ngumiti si Helena at ito ang sumagot. Hindi naman. Alam mo sa totoo nga, ang mga kapatid ni Marcel na sina Arik at Reyes nakapangasawa ng may lahing vampira. Ang kaibahan nga lang, si Matthew kasi, nais niyang ipare si Marcel sa kapatid niya si Chantal. Bakit? Hindi ba pwede yun? Hindi maaari ang nais ni Matthew. Dahil ang tadhana ang nagdidikta kung sino makakatuluyan ng isang punong bantay. At ikaw ang nakatakda para sa kanya, Megan. Napaturo siya ng sarili dahil talaga naguguluhan siya sa mga nangyayari. Ako? Paano nangyari yun? Nakita mo ba yung marka sa palapulsuhan mo? Pati ng kay Marcel. Hindi ba't pareho kayo? Yan ang patunay na magkarugtong ang buhay niyong dalawa. Ipinakita rin ng mga kababaihan ang markang meron ng mga ito. Lahat ng mga ito, kapareho ng sa aming mga kabiyak. Humaba pa ang kwentuhan nila sa kusina hanggang sa nakarinig sila ng sunod-sunod na tawanan mula sa labas. Ilang sandali pa magkakasunod na pumasok ang 6 na lalaki. Lahat ng mga ito walang suot na pang-itaas, kaya kitang-kita ang hulma ng katawan ng mga ito lalo na si Marcel. Pasensya na, Megan. Hindi ko naman inaasahan na ikaw pala ang binabanggit ni Marcel sa akin. Wala ako sa pagpupulong kagabi. Hinailangan ko magbantay sa kalapit teritoryo ng Dainzara. Ngayong araw lang ako nakabalik at hindi ko inaasahan ang pagdating mo. Buong akala ko may nakapasok na ibang tao sa Dainrax. Pasensya na ulit. Ako nga pala si Kael. Alanganing napangiti si Megan. Inabot ang kamay ng lalaki. Mabilis din siya nagbitaw na makitang nakatitig sa kanya si Marcel. Marahan siyang tumayo at lumapit dito. Pwede ba tayo mag-usap? Mahinahon niyang tanong sa lalaki. Tumango naman ito at inalalayan siya palabas ng kusina. Nang makarating sila sa loob ng silid, agad niya itong hinarap. Pinaliwanag nila sa akin ng tungkol sa koneksyon nating dalawa. Gusto kong malaman kung talaga bang magiging asawa kita. Kalmadong tanong niya dito. Yun ay kung papayag ka, Megan. Pero kung di ka pa handa, pwede naman kitang bigyan ng panahon para makapag-isip. Napanguso siya. Alam niya ang katotohanan kahit mag-isip pa siya, sa pagiging magkabiyak pa rin ang bagsak nilang dalawa. Ganun pa rin naman yun, tayo pa rin ay kakasal sa bandang huli. Nakita niya ang pagdaanan kung anong emosyon sa mga mata ni Marcel. Ayaw mo ba sa akin? Hindi naman, hindi sa ganoon. Talagang nagugulat na ako sa mga nangyayari. Siyempre hindi mo maaalis sa akin yun. Para ako nalulunod sa mga nalaman ko. Tumango naman ito sa kanya. Hahayaan kita makapag-isip. Kung makapag-desisyon ka na ayaw mo talaga sa akin sa bandang huli, kahit may marka pa tayo sa ating mga pulso, alam ko hindi naman yun ang magdidikta sa tadhana nating dalawa. Ang ibig mo sabihin, kung gugustuhin kong umalis ng Irisha, papayag ka? Kung para sa ikaliligaya mo, Megan. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng isang malungkot na ngiti. Hindi niya alam, pero parang may kumurot sa kanyang puso nang marinig ang sinabi ng lalaki. Dapat masaya siya, na meron pa rin siyang choice sa kabila ng lahat. Pero para bang sa puso niya, gusto niyang angkinin siya nito at wag nang pakawalan pa. Lumapit siya kay Marcel, tumingkayad ng bahagya at tinalikan ng pisngi nito. Maraming salamat ha, sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Napakabilis ng lahat. Pero ilang beses mo ako iniligtas. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ipinaikot niya sa bewang nito ang kanyang braso at isinandal ang pisngi sa dibdib ng lalaki. Nakamasid si Megan sa mga bisitang dumating sa Dainrax sa araw na yon. Magsisimula na ang isang linggong event na magsisilbing pagpapasalamat kay Bathala at sa mga diwatang pumuprotekta at nagbibigay buhay sa lahat ng nasa Irisha. Isinasagawa ito sa magkakaibang buwan ng magkakapatid na Lockwood. Naalala niya na nakaraang buwan, nagtungo sila ni Marcel sa Dinos. Ang bahagi ng Irisha
na nasasakupan ni Nicholas Lockwood. Doon, naghanda rin ang mga ito at nagkaroon ng pagtitipon at kasiyahan. Ayaw mo bang kumain sa loob? Tanong sa kanya ni Helena. Nakangiti siya rito at tipid na umiling. Di pa naman ako nagugutom. O sige, basta kapag gusto mong kumain, pumunta ka lang doon at ipapaasikaso kita kina Asha. Ano ka ba Helena, hindi na ako bata. Kayang-kaya ko nang asikasuhin ang sarili ko. Wala kang dapat ipag-alala. Tinapik siya nito sa balikat at nakangiting pumasok sa loob. Magmula nang dumating siya, hindi nagkulang sina Asha, Anika at Helena sa pag-aasikaso sa kanya. Malaki ang pasasalamat niya sa mga ito. Kung noon, kinailangan niyang paghirapan lahat bago siya makakain ng masarap na pagkain. Sa lugar na ito para siyang prinsesa. Ilang sandali pa nagsimula ng magdatingan ng mga inaabangan niya. Kasama ni Ray si Irina, dala ng babae ang bagong silang na sanggol. Samantala si Ari, todo alalay sa kabiyak na si Camila na ngayon, kabuwanan na ng pagbubuntis nito. Samantala, dumating naman si Nick, kasama ang kanang kamay nitong si Elton, at dalawa pang hindi niya masyadong kilala. Hindi niya maiwasang maaliw sa mga nakikita. Tunay na napakagaganda ng napangasawa ng mga kapatid ni Marcel. Lahat ng ito may lahing vampira. Minsan napapaisip siya. Hindi niya maiwasang isipin na wala man lang siyang kakayahan na pwedeng ipagmalaki. Habang ang mga ito, kayang-kayang tulungan ng kani-kanilang asawa sa pagprotekta ng kanilang nasasakupan. Ayos ka lang ba? Nakangiting bungad sa kanya ni Irina. Tipid siyang umiti at inaya ang dalawa sa tanggapan. May malaki at mahabang lamesa roon na may iba't ibang pagkain. Marahan niyang hinawakan ang siko ni Camila upang alalayan ito sa pag-akyat. Bago pa man siya makaupo, hindi sinasadyang napabaling siya sa magkakapatid na Lockwood. Abala ang mga ito sa pag-uusap. Biglang napatingin sa kanya si Marcel kaya agad siyang yumuko. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng mahinang pagtawa. Nang lingunin niya, nakita niya nakamasid sa kanya ang dalawang babae. Alam mo Megan, naalala ko sa iyo ang sarili ko. Nung una akong dumating ng Dainzara. Puro nakaw tingin lang ako kay Arik noon. Natatawang ani Camila habang hinahaplos ang bilog nitong tiyan. Tumaan din ako sa ganyan no, kaya naiintindihan kita. Sigunda ni Irina. Napangiti siya. Ngunit maya-maya naglaho ang ngiting yon. Megan, pwede ba ako magtanong? Tumango siya kay Camila. Gaano ka nakatagal dito sa Dynrax? Dadalawang buwan na rin. Ni minsan ba, wala pang nangyayari sa inyo ni Marcel? Nanlaki ang kanyang mga mata, kasabay ng pag-iinit ng kanyang pisngi. Ba't naman ganyan ang tanong mo? Camila, hindi ba obvious? Wala pang nangyayari. Kasi hindi ganyan na-aaktuyan kung meron na. Saway ni Irina sa pinsan. Napatakip naman ang bibig si Camila. Bakit? Hindi ba nag-i-initiate si Marcel? Mahinahong tanong ni Irina. Umiling siya. Hindi ganun talaga siya. Marespeto sa akin, di niya ako pinipilit. Ibang-iba nga siya sa mga kapatid niya. Sa 4 na Lockwood, masasabi kong si Marcel ang pinaka-soft sa pakikisama sa mga babae. Samantalang yung asawa ko, nung nagalit sa akin, tinulak pa ako sa dingding. Nagkatawanan sila sa kwento ni Camila. Pero ang totoo, napansin din niya yon. Masyado mabait si Marcel. Ni minsan di niya ito nakitang sumigaw o nagalit. Maging sa iba nitong kasama sa Dynrax. Dahil napakabait talaga nito sa pagtrato sa lahat. Nang tumunog ang bell hudyat na magsisimula na ang kasiyahan, naglabasan ng mga kababaihang nakasuot na maikling palda at tapis bilang pang-itaas. 5 babae ngayon na nagsasayaw sa gitna ng apoy. Tila isang ritual na ginagawa ng mga ito na nakasanayan na. May mga salitang binabanggit na hindi niya naman maintindihan. Hindi nakatakas sa kanyang paningin ang pasimpleng pagkindat ng isang mananayaw kay Marcel. Ngumiti naman ito sa lalaki. Ngumiti rin ang lalaki dito. Sa pagkakataong yon, may kumislot na kung ano sa kanyang puso. Nagtagal ang ganong senaryo. Talagang lumapit pa ang babae at sinayawan si Marcel sa harap nito. Alam niyang nagsiselos siya. Hindi magiging ganito kabigat ang dibdib niya kung hindi siya nagsiselos.
Wala ka man lang bang gagawin? Hahayaan mo nilalandi ng iba yung magiging kabiyak mo, Megan? Bakas ang panghahamon sa boses ni Camila. Napalunok siya. Walang salitang tumayo. Mabilis ang kilos niya pababa ng tanggapan at diretsong pinuntahan ang kinaroroonan ni Marcel. Huminto ang kasiyahan nang dumating siya. Lahat ng mga mata nasa kanya. Si Marcel nagulat pa sa ginawa niya. Halika na, Marcel. Pumasok na tayo sa loob. Aniya, na nagdulot ng hiyawan sa mga naroon. Lagot ka, Marcel. Mukhang nagselos na yung mapapangasawa mo. Pang-aasar paninik sa kapatid, habang sina Reyes at Arik naman nakangisi lang. Tumayo naman si Marcel, na natili itong tahimik habang binabaybay nila ang daan patungo sa silid. Ang totoo, magmula nang dumating siya sa Dinerax, ni minsan hindi pa niya nakasama matulog sa iisang silid ng lalaki. Kung bibisitahin man siya nito, naroon lagi ang awkwardness sa pagitan nila. Pero ngayon, ibang pakiramdam ang nag-uumapaw sa kanyang sistema. Pagkapasok sa loob, agad siyang bumitaw sa lalaki. Nagtungo sa bintana, kasabay ng paghilamos ng palad sa kanyang muka. Bakit mo ako dinala dito, Megan? Humarap siya sa lalaki. Pakiramdam niya namumutla siya. Marcel, hindi ko na alam kung tama pa itong nararamdaman ko. Lumapit sa kanya ang lalaki at sinapo nito ang kanyang muka. Anong nararamdaman mo? Itong nararamdaman ko, yung mabilis sa pagtibok ng puso ko para sa'yo. Yung inis na nararamdaman ko sa tuwing sa ibang babae nakatuon yung paningin mo, hindi ko alam. Marcel, ang bigat sa dibdib. Hindi ako sanay sa ganitong pakiramdam, hindi ako mapakali. Marahan siya nitong hinawakan sa batok. Dinala nito ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Kumalma ka muna, Megan. Kailangan mong kumalma. Marahan niyang tinulak si Marcel at tiningnan nito sa mga mata. Mahal na yata kita. Mahina niyang bulong dito. Agad na lumambot ang ekspresyon ng mga mata ng lalaki sa kanya. Dumaan doon ang kasiyahan. Alam kong mali na hinila kita paalis doon. Alam kong bastos yung ginawa ko pero... Natigil siya sa pagsasalita nang bigla siyang halikan ni Marcel sa labi. Napamulagat siya dahil sa gulat. Si Marcel, ang unang lalaking nakahalik sa kanya. At ilang segundo ang dumaan bago mag-sink in yun sa isipan niya. Humawak siya ng mariin sa braso nito at masinila palapit ang lalaki. Di naman niya ang malambing na paraan ng paghalik nito. Hanggang sa unti-unting bumaba sa kanyang leeg ang labi ni Marcel. Anong gusto mo mangyari, Megan? Tanong nito sa kanya nang mag-angat ito ng mukha at sinalubong nito ang kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin, anong gusto mo mangyari? Mahal mo rin ba ako, Marcel? Hinaplos nito ang kanyang magkabilang pisngi sa paraang alam niya. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Ano bang sinasabi ng puso mo, Megan? Hindi ko alam. Ayokong pangunahan ka. Ayokong isipin na gusto mo ako o mahal mo ako. Gusto ko marinig mismo sa'yo. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi ni Marcel. Mahal kita. Unang kita ko pa lang sa'yo. Unang beses pa lang na naghawak ang kamay natin. Alam kong gusto na kita. Nang makita ko lahat ng naranasan mo. Nang magtagpo ang mga mata natin, mahal kita. Hindi mo alam kung gaano kasaya ang puso ko sa tuwing nasa malapit ka. At kung gaano ako nahihirapang minsan na sapili ng ngiti ko tuwing nakikita kitang masaya. Mahal na mahal kita, Megan. Handa akong kalabanin ng kahit sino para sa'yo. Humugot ng malalim na hininga ang babae. Paano ko sabihin ko sa'yo ayaw ko rito sa Dinerax? Paano kung gusto kong bumalik sa normal kong buhay? Bumagsak ang balikat ni Marcel. Kung ganun, wala na ako magagawa pa. Hindi kita pipigilan kung anong nais ng puso mo. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi nito. Alam mo ba kung ba't ko napagtantong mahal kita? Kasi napakabait mo. Hindi lang sa akin kundi sa lahat na nasasakupan mo. Hindi ko kayang hindi sabihin na mahal kita, Marcel. Kasi pakiramdam ko sa sabog ang puso ko para sa'yo. Tumitibok lang ito para sa'yo. Nanatili itong malungkot. Pero aalis ka pa rin sa kabila ng katotohanan mahal mo ko. Matagal ko itong pinag-isipan. Aayusin ko lahat. Lahat ng naiwan ko. Aalis ako para gawin yon. Kailangan ko magpaalam sa mga madre,
sa mga bata sa bahay ampunan na kinalakan ko. Kailangan ko ring pagbayarin si Trisha sa ginawa niya sa akin, sa atin. Tumawid ng tayo si Marcel. Di mo na kailangang isipin ang babaeng yan. Pati na rin ang lalaking minsan nanakit sa'yo. Naasikaso na sila ni Landon bago tayo bumalik ng Irisha. Kumunot ang kanyang noo sa narinig. Ano ibig mo sabihin? Anong ginawa mo sa kanila? Maayos na silang nailigpit ng kanang kamay ko. Marahil ngayon, ginagawa na silang putahin ng mga pating sa ilalim ng dagat. Hindi niya alam kung dapat siyang matuwa o dapat matakot sa ginawa ni Marcel. Ginawa mo yon? Dapat ba hindi? Sinubukan ka nilang saktan. Hindi ako tatayo lang at manonood at hahayaan na may umalipusta sa taong mahal ko. Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin ang bagay na to? Kasi hindi ka naman nagtatanong? Sarkastiko nitong sagot sa kanya. Inis niya itong hinampas sa balikat. Sa muling pag-amba niya ng hampas dito, mabilis nitong nasalaw ang kanyang braso at walang pasabing dinala siya nito sa kama at inihiga. Anong gagawin mo? Tanong ni Megan nang makita niyang sinasara ni Marcel ang bintana ng silid. Ayoko makita nila ang gagawin natin. Kinabahan siya. Bakit? Anong gagawin natin? Ngumisi ito sa kanya nang buksan nito ang lampara. Nang hubarin nito ang suot na pang itaas, doon na siya napalunok. Marcel, wala pa akong karanasan sa ganitong bagay. Mas lalong nakitaan ng kasiyahan ang mga mata ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Susubukan kong dahan-dahanin para sa'yo. Namula ang kanyang pisngi, sa labis sa pag-iinit ng katawan at kahihiyan. Nang yumuko si Marcel, wala nang hiyang sinalubong niya ang halik nito. At sa loob ng silid na yon, pinagsaluhan nila ang mainit na gabi. Mag-iingat ka. Siguraduhin mong babalik ka agad. Paalala sa kanya ni Marcel, matapos siya nitong buhatin at isakay sa bangka na gagamitin para makabalik sa mainland. Ngumiti siya ng matamis sa lalaki. Huwag mo na akong isipin, kasama ko naman si Helena. Dapat nga akong mag-sorry dito sa asawa niya, inabala ko pa tong si Helena para lang dito. Kasi ikaw hindi ka mapakali. Ewan ko ba sa'yo? Wala ka sigurong tiwala sa akin, no? Sa'yo meron. Pero sa ibang tao wala. Napakaganda mo, Megan. Alam kong kahit sinong lalaki magkakagusto sa'yo. Kung wala lang kaming pagpupulong na gaganapin, sana ako nang sasama sa'yo. Hinaplos niya ang buhok ng lalaki at hinalikan ang noon nito. Huwag kang mag-alala. Sandali lang kami ni Helena sa mainland. Babalik din kami agad. Tumango sa kanya si Marcel. Pinagmasdan ng lalaki ang mga ito, hanggang sa tuluyang makalayo sa Isla Irisha. Magkasamang binisita ni Helena at Megan ang bahay ampunan na kanyang kinalakihan. Napakalaki pala talaga ng lugar na to, no? Ana Helena sa kanya. Tila namamanghas sa laki ng gusaling nasa harap nila. Isa sa mga dahilan kung bakit si Helena ang sinama niya, nais niyang ipakita sa babae ang kagandahan ng syudad. Lumaki rin kasi ito sa isla. At nang matagpuan nito ni Landon, hindi na ito pinakawalan ng babae. Kaya hindi nabigyan ng pagkakataon na masilayan ni Helena ang mga gusali at mga magagandang lugar sa syudad. Masaya ang mga madre sa pag-uwi niya sa bahay ampunan. Nagulat pa nga ang mga ito sa kanyang pagdating. Kabado rin sina Sister Lela dahil sa 2 buwan niyang hindi pagpaparamdam. Nang sila na lamang ni Sister Lela ang naiwan sa lamesa, nagkaroon siya ng pagkakataon upang kausapin ang madre. Nag-alala ako sa iyo, Megan. Akala ko hindi ka na muling tatawag pa sa amin. Naisip kong baka pagod ka nang suportahan kami at mas gusto mo ipagpatuloy ang buhay mo na mag-isa at walang ibang inaalala. Humugot ng malalim na hininga si Sister Lela. Bakas ang kalungkutan sa mga mata nito. Hindi po mangyayari yon, sister. Wala po akong planong takasan kayo. Marami lang po talaga nangyari na hindi ko inaasahan. At kung magdedesisyon man po ako na magpatuloy sa buhay ng hindi kayo nililingon, magpapaalam po ako sa inyo kung gagawin ko man yon. Sister, malaki po yun na itulong niyo sa akin. Dahil sa inyo nakapag-aral ako. May inuuwian akong tirahan. May nagpapakain sa akin. Marami po akong hirap na pinagdaanan sa buhay at nagpapasalamat ako na kayo ang tumayong magulang ko sa mga oras na kailangan ko ng isang gabay. Utang na loob ko po sa inyo ang lahat. May kinuha si Megan sa kanyang bulsa, isang passbook,
Doon nakatala lahat ng inipon niya magmula na magtrabaho siya. Malaki-laki rin yun. Wala siyang ibang paggagamitan ng perang yon kung kaya't naisipan niyang i-donate na lamang ito sa bahay ampunan. Sister, sa ilang taong nakalipas na pagtatrabaho ko, inipon ko po lahat yon. Sa 2 buwang nakalipas, gusto ko pong aminin sa inyo. Nakatagpo ho ako ng isang pamilya na siyang nag-aruga sa akin at tumulong sa akin na tuklasin ng mga bagay na hindi ko pa alam sa sarili ko. Nakatagpo ako ng taong mamahalin ko at makakasama habang buhay. Hinawakan ni Sister Lela ang kanyang kamay. Kung saan ka masaya, Megan. Kahit ano pang desisyon mo tatanggapin ko. Inilapag niya sa lamesa ang passbook. Tinulak palapit sa madre. Bibisita ho ako taon-taon, sister. Maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Maluhaluhang tumayo ang matandang madre. Sinalubong niya ang yakap nito. Sa mga oras na yun, hinayaan niyang bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Anong nararamdaman mo? Tanong sa kanya ni Helena habang sakay sila ng bangka pabalik ng Irisha. Yung totoo, kahit papano, magaan na yung pakiramdam ko. Sa totoo lang, hindi ko akalaing papayagan ako ni Marcel na makabalik sa pinagmulan ko. Utang ko sa kanya ang ginhawang naranasan ko ngayon. Ngumiti ng matamis si Helena. Mahal na mahal ka niya, Megan. At alam ko mahal mo rin siya. Ikakatuwa niya ang maaga nating pagbabalik sa Dinerax. Pagkarating nila sa tanggapan, napansin agad ni Megan ang isang hindi pamilyar na babae. Kasama nito ang vampirang sumugod sa kanya noon sa krus. Kausap ng mga ito si Marcel. Nakatayo ang 3 sa harap ng tanggapan, habang ang mga kalalakihang lobo nakaantabay lamang. Si Chantal at Matthew. Mahinang bulong ni Helena sa kanya. Hinila siya nito patungo sa likuran, upang itago. Kilala niya na ang mga ito. Samot-saring kwento mula sa mga kababaihan ang narinig niya patungkol sa magkapatid na ito. Well. Narito na pala ang mortal, na itinakdang mapangasawa ng punong bantay. Masaya akong muli kita nakita, Megan. Ani Matthew sa kanya. Lumapit ito at sumalubong. Dali-dali namang sumunod si Marcel upang mabigyan siya ng proteksyon. Huwag kang praning, Marcel. Hindi ko naman sasaktan na minamahal mo. Gusto ko lang ulit na makita ang babaeng munti ko nang gawing hapunan minsan sa buhay ko. Umalis ka na, Matthew. Isama mo na yung kapatid mo paalis dito. Samantala, ang dalaga naman ay tila nahihiya sa ginagawa ng nakatatanda nitong kapatid. Tila balabag din sa kalooban nito ang magtungo sa Irisha. Lumapit ito kay Matthew at hinawakan ng kamay. Kuya, ang sabi ko sa'yo, huwag na tayong pumunta dito, di ba? Tama na ang ilusyon mong ipagkakasundo kami ng kaibigan mo. Hindi nga ako magugustuhan at may iba na rin ako minamahal. Tama na! Naging mabagsik ang aura ni Matthew. Nang nilingon nito ang kapatid, akmang susugurin nito si Chantal, pero agad humarang ang isang lalaki, si Zayden, isang taong lobo. Ang sampal na dapat sanay sa babae, sinalo ng katawan nito. Nagulat ang lahat sa nangyari, lalo na si Matthew na nanlalaki ang mga mata habang nakatingin kay Zayden. Baliwala nitong tinalikuran si Matthew at hinila si Chantal palayo, hanggang sa tuluyan nitong mawala sa kanilang paningin. Nakatingin si Marcel at Megan sa isa't isa ngayon at sabay silang nagkibit-balikat. Sa tingin ko, may something si Zayden at Chantal. Mahinang saad ni Megan habang nakahiga sa kama. Hawak niya ang isang libro, ngunit pansamantalang tinigil ang pagbabasa nang maalala ang nangyari kanina. Nakita mo ba yung gulat sa mukha ng kaibigan mo? Para nang luluwa yung mga mata niya. Napatawa na rin si Marcel. Kalalabas lang nito sa banyo. Nakasuot ito ng pajama at walang suot na pang itaas. Pagkatapos nitong magtuyo ng buhok, umupo ito sa gilid niya at pinatakan siya ng halik sa noo. Pero Marcel, sigurado ka bang ayaw mo ng vampira na kabiyak? Katulad ng sa mga kapatid mo. Si Irina at Camila, may kakayahan sila para tulungan ang kani-kanilang asawa. Sakaling may maganap na problema. Samantalang ako, sa isang bagay lang ako magaling. Yun na yung pagluluto. Tapos hindi pa ako pinapayagan nila Helena sa kusina. Wala na ako ibang may pagmamalaki. Ngumiti ng matamis sa kanya ang asawa. Basta kasama kita, wala na ako ibang mahihiling pa. Hindi mo kailangan magkaroon ng kapangyarihan para magustuhan ko. Mahal kita sa kung ano at sino ka. At sa kung anong kaya mo ibigay sa akin, Megan.
Ngumiti siya at tinaas ang kamay upang haplusin ang pisngi ni Marcel. Sigurado kang di ka magsisisi na ako ang pinili mo? Mas lalong lumawak ang ngiti nito. Hinding-hindi. Kahit kailan. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Megan na darating sa buhay niya si Marcel. Hindi niya inaasahan na magbabago ng biglaan ang lahat. Noong bata pa lamang siya, pangarap niya na magkaroon ng payapang buhay, malayo sa maingay na syudad na kanyang kinalakihan. Isang pangarap na alam niyang mahihirapan siyang makamit. Ngunit isang tao ang dinala ng tadhana sa kanyang buhay, at ito ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Sa piling ni Marcel Lockwood, ang pinakamabait at malambing na taong lobong nakilala niya, alam niyang wala na siyang mahihiling pa. The End.